good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito naman ako sa umaga na ito ngayon. Mismo nandito ako sa bahay ngayon nagko-content, magbi-video. Parang mayroon akong i-upload sa aking channel, sa aking YouTube Kaliyaw Kasabong TV. Parang pangdagdag sa aking paliwanag. Parang mayroon kayo kunting matutunan tungkol sa sinasabi ko kahapon nung hawak ko nga bulit nga manok. Kailangan natin ang pagpwisto sa paa sa manok, hindi lang sa pagpili na quality, kung hindi pati sa mga paa piliin din natin na mga quality din ang pagkapwisto sa mga bawat isa kapaa nila na walang kapansangan, walang diferensya ang mga paa. Ito na, bago ko ipagpatuloy, ito ibang manok naman tong hawak ko ngayon. Magpasalamat muna ako sa inyo, sa aking mga subscribers, sa nag-subscribe na sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat, at sa aking mga followers, sa aking viewers. Thank you sa inyo pagsubaybay dito sa aking channel YouTube Kaliyaw Kasabong TV. Ito siya, yung kulay pulak ko din na manok, magdalawang taon na din ito. Ipakita ko rin sa inyo kung hindi lang yung bulit na minamanok ko ang ganon, kasi halos lahat na pinipili ko nga manok, ganyan ang pagpili ko talaga. Nakaganon ang mga paa niyan. Importante talaga sa manok yan. Yan, tandaan nyo. Kung talagang magmamano kayo o kaya nakapag-seminar kayo tungkol sa pag-training ng manok, pag-himas, nakaganyan talaga yan. Hindi yan napipilay. Yan. Yan tinawag. Kailangan ang paa sa manok naka-straight talagang ganyan yan dapat. Hindi ang manok rigid talaga yan. Totoo kasabong pag nakaganon lang. Hanggang dyan lang siya. Hanggang buntot lang. Yan, tandaan nyo. Kailangan nakaganyan yan dapat. Yan siya. Kasi ang manok, yan tandaan nyo, paliwanag ko sa inyo, kapag mag-angatan, magbanggaan ang manok mo, kung ganoon lang ang paa, lugi, maunahan. Di advantage ang manok nang ikipagpaluan ang paa nakaganon. Halimbawa kayo, kung sinong marunong sa inyong hagis ng siminto, halong siminto, maghawak ng kutsara, kapag medyo malayo-layo yan, kailangan pipirsahin natin ang kamay, bubato ganon. Nakaganyan ang kamay natin, parang manok nakaganon yan. Kapag ang pagbato natin ang ganon-ganon lang, paano tatama, paano abot? Hindi abot. Yan ang paliwanagan ko nga dapat nyo nga mabilis maintindihan. Pag hawak mo ng kutsarang may siminto, ganon lang ang ano mo, tawas malayo, paano makaabot? Kung malayo-layo, mataas ang hagisan mo. Ganon din ang pag-angatan ng manok, kailangan mapirsa ganyan din. Ganon din ang pagbato ng may halong simintong ang kutsara, ganon din. Kung ganon lang, paano abot? Yung pag ganon-ganon natin, kung sa marunong magmason, ganda lang yan kung malapitan kayang ganon-ganon. Ganon din ang manok. Kung nakaganon ang paa, mabuti kung dikitan ang laban yan. Kung ang manok naman ang paa nakaganon lang, laylay, parang native, ang palo naman yan, nakaganon lang ang paa, hindi rin nakaganon, ganon lang din. Kaya ang manok din, nakalaban niya, kung sa pahirapan na, nakahiga na, di na rin yan marunong pumatay. Kasi pag ganon-ganon lang din ang paa niya, mababa naman masyado ang palo niya, lalo kung napagod. Parang tumatalon lang, maiksing talon. Hindi kagaya din ng manok, nakaganon na ganyan ang gaganon, ang paa, ganyan. Pag banggaan kasi sa manok, ang paa kailangan dapat nakaganon. Pero paliwanag ko sa inyo, kahit ganon man pa ang ating mga manok, ganon din ang pagpili ko. Kumukay ang sabong mahiwaga, may talo tayo. Yan totoo. Hindi rin lahat ng manok nakaganyan talaga yan. Sigurado na tayong mananalo, matatalo pa rin tayo dahil sabong. Pero advantage lamang tayo sa panalo kaysa talo kung ang may namanok natin pilit-pilit at saka marunong talaga tayo. Yan pinaka-importante dito sa larangan sa industriya sa sabong. Kasi hindi basta-basta lang na makamit mo ang lamang ka sa panalo kaysa talo,
panay katalo kapag hindi ka talaga marunong. Mananalo pa naman din ang mga manok na pag ganon-ganon lang ang mga paa matigas. Nagdepende rin yan sa handler niyo o kayo mismo kung wala kayong handler ka. Tulad ko, ako mismo nag-alaga. Observasyon ko ito dahil nakapag-senior talaga ako sa pag-alagaan ay ng manok. Habang istag pa lang, bata pa, pagaya sa akin sisiw pa lang, di turuan ko na ganyan, maturuan ang paa sa isa ka manok. Pero may manok talaga nga, medyo matigas hanggang, nasubukan ko na hanggang dito lang siya, pantay buntot lang ang paghimas mo, kaganon lang siya. Hindi siya abot na naka-1 o'clock, nakaganon. Kaya totoo, mayroon talaga. Nasubukan ko na yan, may mga manok, dati kong ganon, na matigas. Nakaganyan lagi ang mga paa, pero pag iganon mo hanggang dyan lang siya, pantay buntot. Ganon lang. Hindi talaga nakaganon, 1 o'clock. Yan ang totoo kasi bawat isa kasabungiro, sinasabi ko naman sa inyo, kanya-kanya ang diskarte. Pero dito, tinuturo ko to sa inyo, ang binahagi ko sa inyo, ang aking nalaman tungkol sa pag-alaga ng manok. Kasi bukod sa panatili na malusog ang ating mga diol, mga sisiw, pangatawan, i-maintain natin yan. Yung pagsiseminar ko, ito walang bayad para sa inyo to, libre to. Panoorin nyo lang ang aking mga content, mga i-upload ko dito sa aking channel, sa aking YouTube, Kaliaw Kasabong TV. Mayroon talaga kayong matutunan sa pagpanood nyo na lang. Mayroon na kayong makukuhang pagdagdag sa kaalaman nyo tungkol sa pag-alaga na ilang ng manok. Kasi dito sa pag-alaga ng manok, pinaka-importante. Hindi lang bukod porket quality ang manok natin, kailangan quality din ang pag-alaga. Yan totoo. Kahit ano ka quality ang manok, kapag hindi ka rin marunong mag-alaga yan, ulitin ko sa inyo, kung nakakulong lang yan, matitigas ang mga hindi makaganyan yan. Kung hindi nyo tinuturuan, kahit kayong tulad ko mga backyard birds lang, maliit lang ang mga paglagyan nyo, halimbawa nakakulong lang mga manok nyo, di natin maiwasan, ibiyad-bilat lang nyo sa tabi-tabi. Para lang may mahimas-himas kayo, may libangan, mayroon kayong pag makaloang-loang, may pira, may panglaban. Himasin niyo, ganun lang. Kahit laking kulungan pa yan. Maturuan yan kung bata pa. Pero iba talaga ang manok. Sisiw pa lang. I-try niyo yung sinasabi ko sa inyo. Kasi ako marami kong sisiw. Hindi lahat ng mga sisiw ko ngayon, iganyan ko may, yan turuanan yan. Habang istag pa siya, pagdating ng kahit sisiw pa lang, kung may oras kayo, may panahon. Yan, ganyan. Yan ang pinaka-importante. Kasi may manok talaga nga malambot, gaganon siya. Yan ang mga magaling mo ba ito, palo, diretsyo, o ganyan ang paluan, ganyan tikitan. Di kagaya ng sinabi ko, magkawalay lang ang mga paa. Kasi nakaganon ang paa, ang ganon lang yan ang laro niyan. Mababang masyado ang paluan. Di kagaya ng mga manok nakaganyan, ang pwesto ng paa nakaganon. Nakaganon, di ba? Pag liparan angatan, nakaganon ang paa niyan. Nakatukod agad, halimbawa banggaan, ganon. Kahit manok mo nakaganon lang, ang kalaban nakaganon straight. Yan ang paliwanag ko sa inyo. Sana mayroon kayong mapulot o matutunan sa umaga na ito. Ngayon, sinadya ko talaga mismo, nandito ko sa bahay, giagahan ko ngayon. Parang mapanood sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, ang totoong pagpili ko sa kaalaman, hindi lang sa quality sa manok ang pinipili ko, pati sa quality sa pwesto sa paa, kung paano pipiliin natin na abot sa 1 o'clock. Yan lang, maraming salamat ulit sa pagpunod. Thank you, bye.